Colonel, ito, medyo filter ho namin, tinting namin kung alin yung mga fake news sa hindi. Pero ito ho yung isa sa mga lumabas. Sinasabi, totoo ba na kinausap kayo ni Senator Panfilo Lacson para hanapin si Gutesa at kung may lead na po ba kayo? Kung talagang kayo ay inautusan po. Well, napakiusapan tayo, no? Una, nag-text naman, tapos nagkita kami kahapon at inulit niya yon ulit na patulong naman para magkaroon ng closure itong kanyang pag-appear sa hearing. And sang-ayon ako sa kanya, no, na dapat lang talaga na magkaroon ng closure. Alam ninyo, kaya naman tayo na napasali dito kasi nag-post ako dahil tayo very consistent tayo sa anti-corruption at good governance advocacy natin. Nung nakita ko siya na nagsalita at nagpakilala na Marines, nagtanong-tanong kaagad ako kung sino ba ito na at nalaman naman natin, no, nakasama ko pala yan sa All Out War, nasa 4th Marine Battalion siya, nasa 1st Marine Battalion naman ako, pero parehas kami na galing ng Palawan na puntang Central Mindanao. At naglabas ako ng post ko na sabi ko, Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Hope other security detail similarly situated will come out if they too are bothered by their conscience. Siguro dito sila na natataranta kasi ang dating para nag-encourage pa tayo ng mga whistleblower, no? So yan yung para maliwanag kung paano tayo napunta dito kasi sa totoo lang, sabi ko nga, kami maliit lang na unit ng Marines at halos lahat kami magkakakilala. Pero ito kasi ibang unit niya, no? So nagre-rely lang kami doon sa service reputation. Kumbaga sa nung napagtanong ko, okay naman, no? Pero after that, nung nag-retire na siya at napunta na nga dito sa ganito na sitwasyon, iyan hindi na natin nasubaybayan, no? Yun na nga po ay itinanggi na rin ng Philippine Navy na nasa kustodiya raw nila itong si Gutesa. Sa pagtatanong-tanong niyo, sabi niyo nga inalam niyo ang background sa pakiwari po ninyo ay nasaan siya ngayon. At kung sakali po na nasa kustodiya nga ng Marines, pinapayagan po ba ito? Ano po ba yung pulisiya dito? Well, pagka nag-retire ka, dapat hindi ka na pwedeng tumira sa loob ng mga kampo. Retired ka na Kumbaga sa na civilian na, no? At kung sino man yung nagkukup sa'yo sa loob, meron na rin siyang violation sa policy ng camp commander at saka ng armed forces, no? Hindi lang yung Marines. So hindi tayo naniniwala at naglabas naman na ng disclaimer o ng yung Navy at saka Marines na wala sa kanila. Ang assessment ko dito dahil nga sa, 'di ba, very very close ang camaraderie namin, baka naman ang nagbibigay sa kanya ng seguridad ngayon yung mga kabatch niya na mga Marines din na nag-retire, no? Okay. And Colonel, ganito, no? Katulad nga na sinabi nyo kanina, nung unang labas po ni Gutesa ay nagpakita po kayo ng support. Then ito na nga, may lumabas na, hindi na siya makita. Then nalaman na peke pala yung pirma sa kanyang affidavit. Matanong ko lang po, nagbago po ba yung inyong opinion or yung saloobin? Or nandun pa rin yung suporta nyo kay Gutesa po? Well, naandun pa rin yung aking pagsuporta, no? Kasi alam naman natin, kahit ako, nagpapa-notarize ako Wala naman talaga ron yung yung abogado, 'di ba? Automatic na nakapirma lang 'yan Kaya eto naging politika na kasi kaya ako very discerning tayo. Hindi tayo kaagad na nagpapaniwala sa dami ng mga fake news, 'di ba? At even yung pagsabi na pinorge yan, ay sa akin nagdadalawang ako na ako mismo kumukuha ng affidavit Hindi man talaga naandun yung abogado. Naandun na yung pirma niya pero wala yung abogado, di ba? So in short, Colonel, naniniwala pa ba kayo sa affidavit, no, nito ni Gutesa? Well, nung nalaman ko na may tumatrabaho sa kanya para mag-retract ng kanyang sinumpaang salaysay, ang kaagad sabi ko alam ba ninyo na pagka may effort para mag-retract siya, baka naman meron siyang nasabing totoo. Bakit mo kailan na kausapin na mag-retract siya? Di kung talagang hindi totoo yung mga sinasabi, di hayaan natin, no? Hayaan natin later on magkakaalaman naman talaga kung totoo yung mga sinasabi niya. But the fact na merong grupo na tumabaho talaga, even yan, yung paglabas ng ganyan na desisyon ng judge, there's really an effort, no?
na i-discredit siya para lahat na sasabihin niya hindi na paniniwalaan kasi 'di ba? Discredited na siya na witness. At bilang dating opisyal ng militar, dapat bang lumabas na siya, no? Kung siya man ay dapat na magpaliwanag. At may dala nga siyang sensitibong impormasyon, Colonel. Yes, dapat lang. Kaya nga nung ako napakiusapan yan, susubukin ko, no, I'll take extra effort really to convince him to surface. Kasi sabi ko nga, nagpakita ako ng suporta sa kanya. And kung ganito na magtatago siya lahat, parang ang feeling ko parang napaso tayo, 'di ba? So kailangan talaga mag-surface siya to put a closure dito sa nangyari sa hearing na 'yan. And Colonel, ito, huling tanong ko na lang, no? May isa din, kasi di ba partner man, may mga umuugong may destabilization plot laban sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Marami nagsabi na part ito si Gutesa nung sinasabing plot na yan. Kayo ho ba, anong saloobin nyo tungkol dito? Ito lang kasi mismong ako gusto nga nila na magamit yung pangalan natin. Marami nagbabanggit palagi ng pangalan natin kung saan-saan na yun nga. Kung titignan mo, dapat sabi ko nga sa taong bayan, mapanuri kayo. Huwag kayo magpapaniwala ka agad, hook, line, and sinker. Kasi obviously, nagagamit lahat ito sa propaganda. No? Pag ginamit mo yung Marines, alaman nila, disiplinado na unit ito, talagang fighting ano nga nila, di ba? Na pag ito ang na-convince mo na gaya niyan, sinusuportahan si Orly, kahit papano, they put credence to what they are up to. Okay, naku, maraming salamat po, Retired Colonel Ariel Querubin, sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita, sir. Happy weekend po at ingat po kayo. Maraming salamat din sa iyo, Jack, at Maan. Kumusta na? Oo nga, magkasama kami noon sa Abu Sayyaf. Abu Sayyaf. Salamat po. Ingat kayo, sir. Ingat.